Ako nga pala si Berting, 71 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Ngunit lumaki talaga ako sa isang isla. Ang storyang ibabahagi ko ngayon ay nangyari ilang dekada na rin ang nakakalipas. Noong mga panahong iyon ay nasa 17 anyos pa lamang ako. Hango ito sa karanasan ko at ng mga taga-isla. Simula pagkabata, kumalat na ang usap-usapan sa isla kung saan ako lumaki na may halimaw daw sa dagat. Isa yun sa mga dahilan kung bakit bihirang lumabas ng isla ang mga tao. Siya nga pala, sa Bohol po pala ito. Isa sa mga isla dyan sa may Bohol. Bahala na kayo manghula kung anong isla. Noong mga panahon na iyon, halos sa araw-araw na lamang, may natatagpo ang bangkay sa tabing dagat. Wasak ang katawan, nawawala ang laman loob, at minsan halos hindi mo na talaga makilala ang mukha. Grabe, nakakatakot. Kaya bago pa lumubog ang araw, nasa loob na ng bahay ang lahat. Sarado ang mga bintana at pinto. Tahimik ang buong lugar. Walang sino man ang nagtatangkang gumawa ng ingay. Baka kasi magising o maistorbo raw ang halimaw at sila ang susunod na dadalhin sa kabilang hukay. Pero kahit gaano kaingat ang mga taga-isla, may mga gabi pa ring nakakagulat. Tuwing hating gabi, may naririnig kaming mga sigaw at hindi normal. Parang may mga hinihila, sinasaktan, at ayon sa mga matatanda, galing daw yun sa halimaw at sa mga nabibiktima nito. Pagsapit naman ng umaga, tahimik pa rin ang mga tao, parang mga tupang takot kumibo. Kahit may mga nakitang bangkay sa tabing dagat, walang may gustong lumapit o sumilip man lang. Baka raw kasi bigla silang hilahin ng halimaw mula sa dagat. Sabi ng mga matatanda, dati raw masaya at tahimik ang isla namin. Payapa, masagana, pero ewan, parang isang araw, bigla na lang itong binalot ng takot, kababalaghan, at kung ano-anong hindi maipaliwanag na pangyayari. Si Kapitan Kuwago ang leader namin noon sa isla. Ilang henerasyon na rin ang kanila ang namumuno sa lugar. Mahirap mang paniwalaan pero sa dami ng mga taga-islang sinubukang lumabas, sila lang talaga ang pamilyang nakabalik ng buhay. Sabi-sabi, swerte raw sila. Mayaman na, matitibay pa ang loob. Kaya sa totoo lang, tinitingala sila ng lahat. Para sa amin, haligi sila ng isla na iyon. Kung tama ang tanda ko, kabuwanan nyo ng Oktubre, Biyernes ng gabi. Tahimik lang akong nagmumuni-muni noon nang bigla kong marinig ang isang sigaw mula sa labas. Sa totoo lang, hindi na bago sa akin ang ganoong mga ingay pero ewan ko ba, may kung anong kakaibang kaba ang pumasok sa dibdib ko. Naintriga ako kaya't naisipan kong silipin kung ano ang meron. Dahan-dahan ang bawat galaw ko habang papalapit ako sa bintana. Medyo kabado pa nga ako. Nagulat pa nga ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Kung hindi pa niya tinakpan ang bibig ko, baka napasigaw na talaga ako. Si Tatang pala. Kagaya ko, na-curious din siya. Tahimik kaming sumilip sa maliit na butas ng bintana. Sakto bilog ang buwan, kaya medyo maliwanag ang paligid. Ilang saglit pa lang kaming nagmamasid nang biglang may tumakbo sa labas. Isang lalaki. Hinahabol siya ng isang nilalang, mabilis, matangkad at tila hindi normal ang kilos, para bang hayop na may katawan ng tao. Nang tignan ko ng mabuti, doon ko lang napagtanto na ang nilalang na iyon ay parang isang mabangis na hayop. Matulis sa mga kuko, matatalim ang ngipin at parang hayok na hayok sa dugo. Akmang tatayo na nga sana ako para masilipin pa, pero bigla akong pinigilan ni Tatang. Muli akong sumilipat sa pagkakataong iyon. Sakto kong naabutan ng isang nakakakilabot na eksena. Yung lalaking kanina lang na hinahabol,
Nilalapa na ng nilalang. Pinagkakagutay-gutay niya ang katawan ng kawawang tao. Walang awa, halos matanggal ang lahat ng laman loob nito. Kasabay ng ginawa niyang karumal-dumal ay kakaibang sigaw ang lumaganap sa buong isla. Parang hayop na umiiyak sa buwan. Matinis, nakakayanig, parang nanunuot sa buto. Pero ang pinaka-nakakagulat sa lahat, nang matapos siyang lumapa, dahan-dahang nagbago ang anyo ng nilalang. Mula sa pagiging halimaw, naging tao siya. Hindi ko na maaninag ang mukha niya, pero dahil medyo malayo siya sa pwesto namin, hindi malinaw sa akin ang nangyari. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Takot at pagkagulat ang sabay na bumalot sa akin. Ang dami kong tanong sa isip. Anong klaseng nilalang yun? Ilang beses na ba siyang nakalusot sa mga taga-isla? May mga kasama pa ba siya? Pero may isang bagay akong nalaman na lalong nagpatayo ng balahibo ko. Ang halimaw na sinasabi ng mga tao ay marunong palang magbalat anyo. Kaya niyang magpanggap bilang tao o hayop. Hindi mo na tuloy malalaman kung sino ang totoo at kung sino ang halimaw. Doon ko lang napagtanto na baka nakasalubong o baka nakasama na pala namin ang halimaw ng hindi namin namamalayan. Hindi na ako halos makatulog nung gabing yon. Paulit-ulit kong naiisip yung mga nakita ko. Yung nilalang, yung paglapang ginawa niya, at ang unti-unting pagbabalik niya sa anyong tao. Mas lalo akong binalot ng takot at kaba. Papaano kung nandito pa siya? O baka kasama namin siya noon sa isla? Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, karumal-dumal na balita na naman ang naging almusal ng mga taga-isla. Kumalat ang balita na may natagpo ang mga bangkay ulit. Wala na talagang ligtas. Lahat kami, parang may taning na lang ang buhay. Maaga pa lang tinahak na naming magkakapatid ang masukal na daan papunta sa batis para mag-igib ng tubig. Wala kaming imik habang naglalakad. Lahat kami parang may iniisip. Habang papalapit kami sa batis, napansin namin na may ilang taong nagtutumpukan malapit sa malaking puno. Nang lumapit ako para silipin yun, doon ko lang nakita si Kapitan Kuwago. Nasa gitna siya ng kumpol ng mga tao. Namimigay siya ng kung anong produkto. Hindi ko pa alam kung ano yun pero kakaiba ang itsura nito. Natuwa naman ang mga kapatid ko at nakipila rin sila. Sa totoo lang ay hindi yun ang unang beses na namimigay siya ng mga pagkain o kagamitan sa mga taga-isla. Dahil linggo-linggo niya yun halos ginagawa. Makalipas ng ilang araw, bigla na lang kumalat ang mga balita tungkol sa halimaw sa karagatan. Pero ang mas nakakagulat, may kasamang chismis tungkol sa tunay na pagkatao ni Kapitan Kuwago. Noong una hindi ko na pinansin kasi akala ko chismis lang ito. Baka gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang mga kwento at mas lalo akong naiintriga. Ayon kasi sa mga naririnig ko, si Kapitan Kuwago raw ay hindi totoong tao. Isa rin daw siya sa mga halimaw. Isa sa mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa isla. May nagsabing nakita raw nila si Kapitan. May pasang-pasang bangkay ng tao pa uwi sa bahay nila. May iba namang nagsabing nasaksihan nilang nag-iba ito ng anyo. May ilan namang pinanindigan na nakita siyang aktwal na pumatay. At ang mga balitang yon, kumalat na kasing bilis ng apoy. Hindi rin mapigilan. Mas lalo tuloy binalot ng takot ang buong isla. Pero doon na palihim na nagsimulang magplano ang ilang mga matatapang na kalalakihan. Isa na roon si tatay. Narinig ko silang nag-uusap noon. Mabigat ang tono. Puno ng galit at kaba. Gusto na nilang isiwalat ang katotohanan
at tapusin na ang lagim na bumabalot sa lugar namin. Kaya isang tanghali, sama-sama silang nagtungo sa bahay ni Kapitan Kuwago. Bitbit nila ang mga itak, pana at kung ano-ano pa. Buo ang loob nilang wakasan ng kasamaan. Pero hindi sila handa sa kanilang nadatnan. Isa-isang nag-iba ng anyo ang miyembro ng angka ni Kapitan Kuwago. Hindi na sila mukhang mga tao. Ang iba'y mukhang mababangis na hayop. Ang iba'y tila mga nilalang na galing sa bangungot. Doon nagsimula ang labanan. Madugo, magulo, walang sinasanto. May mga sumisigaw, may mga naiyak, may mga namatay. Napuno ng sigawan, putukan, iyakan doon sa lugar ng mga aswang. Marami rin sa mga kababayan namin ang napahamak. May nawala ng ama, ina, anak. Ngunit sa tulong ni tatay at ng iba pang mga matatapang na taga-isla, tuluyan nilang napatumba ang halos buong angkan ni Kapitan Kuwago. Nasaksiyan ko ang lahat ng yun dahil sinundan ko sila. Grabe. Ilang buwan pa ang lumipas. Marami sa amin ang nagsimulang maglayag at nagsimula ng bagong buhay sa malalawak na karagatan na naghihintay. Ako, napadpad na nga ako ng Maynila at ngayon, nasa Cavite na. Hanggang sa kasalukuyan sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at takot. Ang istang pinagmulan ko dati ay puno ng takot at unti-unting naging isang malungkot na alaala. Pero sa kabila ng lahat ng yon, masaya akong nakalabas kami. Sa uli, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, hindi pala lahat ng kinakatakutan mo ay may katawan ng halimaw. Minsan, ang pinakamalapit na halimaw ay nasa anyo ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga mabubuti, ang mga mababait, ang mga nagpapanggap. Kaya dapat sa lahat ng oras, maging handa at alerto ka.